bahay. Para ma-feel naman niya na parang, wini-welcome siya dun sa store. Demonstrate enthusiasm. Pag sinabing demonstrate enthusiasm, pakita nyo naman na excited kayong turuan yung bago nyong kasama. Kasi baka ang dating parang tinatamad lang kayo, di ba? Siyempre, hindi rin naman gaganahan yung participant kung ikaw mismo tinatamad ka. So kahit hindi mo gusto yung ginagawa, pakita mo na excited kang turuan siya. Okay? Be polite, helpful, and friendly. Tanong nyo kung may mga kailangan ba siya. Offer something to eat or drink. Kasi baka mamaya minsan yung dahil na traffic sa biyahe, hindi pa pala nag-aalmusal, nagutom. So, isipin mo kung yung gutom niya ang tumatakbo sa isip niya habang nagtuturo ka. So, kahit anong linaw, kahit anong ganda ng explanation mo, kung ang naiisip niya ay nagugutom siya, yun lang ang tumatatak sa isip niya, nagugutom siya. Lahat ng tinuro mo, baliwala. Yun. Okay? So, bottom line, kailangan yung employee na tuturuan ko, ready din siya makinig. Kaya, di ba, pag bago ka mag-start, tinatanong mo muna yung mga participants, okay na ba tayo? Ready ka na ba makinig? Opo. So pag sinabing okay na, sige, game tayo, start tayo. At least, alam mo na yung attention niya nasa sa'yo. Okay? So, organize, be organized, put employee at ease. Next is to get the employee interested. Ito yung sinasabi natin kanina na we have to set expectations in ground rules. Minsan kasi yung mga service crew or yung mga bago nating kasama, akala nila yung simpleng, yun nga, yung pag bumili yung customer, bigay mo yung order, tapos na. Hindi nila alam more than that, marami pa tayong mga ibang ginagawa. Meron tayong mga chinecheck, may mga inaayos tayo, may mga pine-prepare tayo. More than that, kailangan alam nila yon. Kasi doon nila mag-gauge, matutulungan mo silang i-gauge nila kung kaya ba nila yung trabaho or hindi. Kasi kung hindi nila kaya yung trabaho, syempre, nasa sa kanila yung decision if magko-continue pa ba sila dun sa trabaho or hindi na. Diba? So, bilang ikaw yung una niyang nakausap, so, mas maganda din kung mabibigyan mo siya ng idea kung ano yung kakaharapin niya. Nakalagay dyan, WIIIFM. Ang ibig sabihin po nun, what's in it for me? Ang punto is kailangan masabi mo doon sa participant kung anong objective nun. Kasi parang, ang dating sa participant, ano bang mapapala ko kapag nakinig ako sa tinuturo mo? Makakatulong ba yan sa akin? Mapapadali ba niyan ang buhay ko sa store? Ano bang tulong yan sa akin? Kaya ikaw, as trainer, kailangan ma-define mo yun do sa participant. And also, discuss the importance of the job. So, as service crew, ito yung mga ambag natin sa store. Ganito yan, tayo nag-aasikaso nito, blah, blah, blah. Okay? Remember, training is not a fly-by-night situation. It is a planned event. Yun. Kaya sinasabi ko na hindi po kayo pwede dumating sa training na confidence lang ang dala nyo. Kailangan, nagpaplano din po kayo. Laging pinagpaplanuhan. Okay? So, yan po yung sa prepare. Sabi po, nabanggit natin kanina, yung training plan. Kung tawagin. Dapat, di ba, pinagpaplanuhan. Hindi pwedeng confidence lang. Ano yung laman ng plano ko? So, yung nakikita nyo po sa screen, yan po yung mga nangyayari sa loob ng isang training. So, iisa-isahin po natin kung ano yung pagkakasunod-sunod. Hindi po sunod-sunod yan, ha? So, ang gagawin natin, pag susunod-sunod rin natin, kung ano yung gagawin mo sa training. Okay. Oftentimes, pag umattend ka ng mga programs, seminars, or trainings, usually it starts with a prayer. Diba? So, hindi ko sinasabing mandatory po yung prayer, pero karamihan nagsisimula sa prayer. Bakit ginagawa yung prayer? So, iba, nagpapasalamat kasi nakarating sila ng maayos doon sa training venue, or minsan humihingi ng guidance para dun sa ituturong topic. Dun. So, pwedeng meron, pwedeng wala yung prayer. Okay?
After nun, depende na sa'yo kung gusto mo mag-pray or hindi. After nun, introduction tayo. Sinong una mag-i-intro? Tingin nyo, participant or yung trainer? Trainer po. Trainer po. Trainer po. Trainer po. Okay, trainer. So, meron pong dalawang introduction. Una muna si trainer, susunod si participant. Bakit nauuna si trainer? Usually kasi, kung ano yung ginamit na format ni trainer, yun din yung susundin ng mga participants niya. Kasi pag inuna natin si participants, di ba minsan parang sinasabi nila, ano sasabihin ko? Ang normal na sasabihin na, name lang yan. Ako po si Gia. Tapos na. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung sasabihin niya. Versus dun sa nauna yung trainer, na kunyari nagpakilala, sinabi kung gano'n na siya kataga, pangalan niya, gano'n na siya kataga kay Dunkin. 'Di ba? So, meron siyang sinusundan. So, introduction of prayer, introduction of trainer, introduction of participants. Tapos, state the objectives. Yung objective natin, syempre, ang goal nyo po is maituro po dun sa participant yung topic na na-assign sa'yo. Diba? So, ang goal ko is maituro ko sa'yo ang 9 steps of coffee brewing. Ang goal ko is ma-explain sa'yo kung ano-ano yung mga components of guest recognition. So, ang goal ko is maituro sa'yo yung iba't ibang packaging materials na ginagamit natin kay Dunkin. So, objective. Anong objective ng training mo? Sinasabi natin yung objective para at least aware siya na, ito pala yung matututunan ko dun sa 30 minutes or 1 hour na sinasabi niya. Okay? Objectives. Meron nakalagay dyan na house rules. So, sa house rules, parang prayer din siya. Hindi siya mandatory. Depende po sa inyo kung gusto nyo or wag ilagay. Pero yung house rules, ginagawa siya after ng introduction. Okay? Ang sabi kasi, walang maling training plan, may magulo lang. Okay? May reason behind kung bakit naman nilagay. Yung house rules, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero kung meron kang ilalagay na house rules, mas maganda kung ilalagay mo siya after ng introduction. Bakit? Kasi kapag before introduction mo siya nilagay, ang dating, masungit yung trainer sa training. Kasi parang hindi pa kayo magkakakilala, sinasabi mo na agad sa kanila yung mga house rules. O, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Pag mag-CCR, isa-isa lang. So, kumbaga, ano ka na sa kanila, nagdidikta ka na ng mga gagawin. Yun yung before ng intro. Pero kapag nilagay mo siya after ng introduction, ang dating na lang sa participant, it's a reminder. O kapag may questions, tanong niya sa akin, kapag mag-CCR, ganito. Kasi magkakilala na kayo, nagpakilala na kayo sa isa't isa. Okay? So, katulad ni prayer, pwedeng meron, pwedeng wala. After nun, diretso na tayo dun sa topic nyo po, which is, yun nga, may iba-iba kayo, merong coffee, may packaging, merong guest recognition. Explain nyo na po. Tapos, after nun, yung participant naman, siya naman na magta-try, demonstration, tapos after nun, closing remarks. Tapos na tayo dun sa training natin or yun dun sa demo lecture. So, yun yung plano natin for tomorrow na demo lecture. Okay? Malinaw po? Training plan? Questions po ba regarding training plan? Wala po. Ano po, ma'am? Wala po. Okay tayo, ha? So, sabi daw sa introduction, yan. So, paki-screenshot po itong nakikita niyo sa screen kasi yan po yung susundin nating introduction. Sabi niyo po kanina, nauuna magpakilala yung trainer, di ba? So, ano yung sasabihin mo? Ito po yung mga kailangan mong sabihin sa training. So, nandyan yung name. Sasabihin mo kung ano yung nickname mo. Title or position. Title, position mo. Professional background and credentials. 1 or 2 non-professional interests, expectations, and then your goal.
So, ito pong nakasulat dito, ito po yung susundin nating format para sa introduction nyo po tomorrow sa demo lecture nyo po. So, sample. Good morning po. Bago po tayo mag-start, magpapakilala po muna ako. So, ako po si Maria Guillame G. Lopez. Gia na lang po. So, ako po yung team leader ng Aurora outlet po. So, before po, nag-Jollibee po ako. Tapos, nag-McDonald's din po ako. Tapos, after nun, nag-apply na po ako kay Dunkin'. So, 3 years na po ako kay Dunkin'. Marami na po akong outlet na napuntahan. Pero ngayon po, dito kay Aurora, nasa 1 year na po ako dito kay Aurora. Yan. So, kapag rest day ko po, wala akong ginagawa. Nanonood lang po ako ng movie. Or minsan, nag-YouTube po. Yung mga pinagkakaabalahan ko po. Ang expectation ko po ay sana meron kang matutunan sa ituturo ko sa iyo today. Kung meron kang questions, tanong mo lang sa akin para at least matulungan kita. Ang goal ko today is maituro sa iyo ang 9 steps of coffee brewing. Okay? So kapag tapos ka na magpakilala, syempre dapat kilalanin mo yung participant mo. 'Di ba? Sabi nyo, intro trainer, intro participants. So ngayon, ang goal ko sa iyo ay may turo sa iyo ang 9 steps of coffee brew. Yan. So ikaw naman, ano bang pangalan mo? O di magpapakilala naman yung participant. Gets? Yes, ma'am. Yes, Yes ma'am. po. Sige po. So, ayan, practicing nyo po yung introduction nyo kasi yan po yung magiging format natin for tomorrow's demo lecture. So, name, nickname, title position, professional background, 1 or 2 non-professional interests, expectations, and then your goal. Okay? So, introduction. So, ito lang yung mga sample statements lang naman to kapag sinasabi nyo yung goal. Diba? My purpose today is to explain what are the components of guest recognition. Our goal for today is to teach you the coffee brewing method, the 9 steps of coffee brewing. Our objective for the next hour is to know about the different packaging materials used in now. Pero sabi ko nga, hindi naman kailangan English. Yung normal na kayo lang. Parang nagtuturo lang po talaga kayo sa store, sa bago nating kasama. So, yun yung first P natin, which is prepare. Questions regarding prepare, the first P. Okay pa tayo? Kaya pa? Okay na po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, lahat ng kailangan i-prepare, na-prepare na natin. So, pumunta na tayo dun sa second P, which is present. Sa present, sabi, ang mahalaga lang naman dyan, may 3 run-through tayo. Ang mahalaga lang naman sa present, sabi, sa una, explain mo muna kung ano yung tinuturo mo. So, more on explanation. Kaya ang first run-through ay tell. Okay? Kapag na-explain mo na, pupunta na tayo doon sa second run-through, which is yung show. Ipakita mo na kung paano ginagawa yun. Lahat ng mga in-explain mo, ipakita mo na kung paano tinuturo yun. So, show. Kapag napakita mo na, na-explain mo na, napakita mo na kung paano ginagawa, tsaka tayo pupunta doon sa third run-through, which is yung review. Bakit natin ginagawa yung review? Sabi daw, this step should never be omitted. Kasi, dahil ang tinuturuan natin ay bagong mga service crew, hindi naman nila agad mamememorize yung mga sinasabi natin. Kayo nga mismo, di ba? Hanggang sa ngayon na matagal na kayo, meron pa rin kayong mga bagay na hindi nyo kabisado. Nalilito pa din kayo. So, ganun din sila. Bigyan nyo sila ng chance. Kasi unang araw pa lang nila, bago pa lang sila, nagsisimula pa lang sila. So, bigyan nyo sila ng chance matutunan yung mga bagay-bagay. So, kaya ang sinasabi natin dito, always review. Kasi para magets nila, the more na nire-review mo sila, the more na tinatanong mo sila, mas tumatatak sa kanila yung mga itinuturo nyo. Kasi kung dadaldal ka lang ng dadaldal at hindi mo sila tinatanong, baliwala lang din sa kanila yung yung pagtuturo mo. Pero kung mayat maya,
nire-review mo siya or tinatanong mo siya regarding sa mga na-discuss mo, magiging attentive siya sa'yo at siguradong makikinig siya sa'yo. Okay? So, lalo kapag technical yung tinuturo natin, kapag masyadong maraming steps, masyadong maraming proportion, masyadong maraming formula, yan, review. So, gaano karaming ilang water nga, gaano karami yung i-measure natin kapag nagbo-brew tayo ng coffee, o ilang months. Yan, di ba? So, kayo kasi matagal nyo nang ginagawa eh. Paano pag bago lang? Hindi niya agad matatandaan na 1775. So, review. Pag kunyari, packaging materials naman. O, ilang munchkins nga yung nilalagay sa small paper bag? O, 1 to 10 mo. small. 15 to 24 munchkin, ma'am. O, so, 1 hanggang to 24. ilan? 1 to 24. 13 to Hanggang- 24 13 to 24. Ayan. So, 13 to 24 pieces. Kasi pag nag-25 na, sana ilalagay. Little bunch ba? Okay. Sa little bunch na. So, nakukuha nyo, from time to time, ire-review nyo siya, tatanungin nyo siya kung ilan nga ba yung mga sinabi nyo kanina. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, hindi na matatandaan yun. 'Di ba? Pag may umorder na customer, hindi niya magigets, naku, saan ko nga ba ilalagay na na bag? Kung anong unang madampot nun, mini paper bag man yan or small, basta kayang lagyan ng munchkin, lalagyan niya yan. So, yun yung reason bakit natin dapat silang i-review. So, gets? So, sa una, sabi daw doon sa second P, sa una, paliwanag mo, explain mo, tell them. Pag na-explain mo na, pakita mo kung paano ginagawa. And then the third one is review. Question and answer. Right after nun, pupunta tayo dun sa third P, which is yung practice. So, lahat sa part mo, nagawa mo na. Na-explain mo, napakita mo ng maayos, ni-review mo siya. So, ngayon naman, pupunta tayo dun sa third P, which is yung practice. Yung practice, sila naman ang gagawa. Kasi naituro mo na kanina, di ba? So, sila naman ngayon. Ang role mo dito sa practice ay i-check kung tama yung ginagawa nila. Okay? Kung kunyari ang topic ay iced coffee. So, ngayon, siya naman ang magtimpla ng iced coffee. Based doon sa mga itinuro mo kanina, based doon sa mga ipinakita mo kanina, siya naman ngayon ang magturo ng iced coffee. Or siya naman ang mag-demo ng iced coffee. So, kunyari lang, nakagawa ng standard na iced coffee. Kuhang-kuha, kopyang-kopya yung ginawa mo kanina. Tama naman lahat. So, ayan, sabi mo, ma'am, ito po, medium iced coffee po. Okay, very good, tama. Habang ginagawa, hindi nag-explain. Okay na ba yon? Hindi pa okay yon. Kaya tayo nagkakaroon ng second run-through. Bakit? Meron po mga klase ng tao na kaya nilang ulitin yung ginawa mo for the sake lang na natandaan kasi nila. Naglagay si ma'am ng nagsukat ng jigger, 2 beses yun. Sinali niya dito, sinali. Natandaan lang nila yung pagkakasunod-sunod nung ginawa mo. Pero kapag tinanong mo sila bakit nila ginagawa yun, hindi nila kayang i-explain kasi hindi nila naiintindihan. So, ikaw, as trainer, hindi tayo pwedeng pumayag na kaya mo lang gawin yan kasi natandaan mo. Pero bakit mo ginagawa yan, hindi mo alam. So, as trainers, kailangan ipaulit nyo po sa kanya. Okay, gawa ka ulit ng iced coffee, pero this time around, i-explain mo sa akin habang ginagawa mo yan. Okay, pag sinabing i-explain, so kunyari, sa iced coffee po, meron tayong ingredients na ginagamit. So, gumagamit po tayo ng double brewed, ng fresh milk, saka ng sugar syrup. So, sa double brewed po, magbe-measure tayo ng ganitong jigger. So, sale. Sugar syrup po, ganito, sale. Yung milk, measure, tapos sale.
Tapos, bago po natin lagyan ng ice, kailangan haluin po natin. Kasi, hinahalo po natin para mag-mix po ng maigi yung mga nilagay natin. Tapos, saka natin siya lalagyan ng ice, takpan ng lid, serve with straw and tissue. Okay. Bakit natin ginagawa yung paghahalo? Kasi pag hindi natin ginawa yung paghahalo, possible magkaroon tayo ng customer complaint. Kung ano yung unang nilagay yung ingredient, yun yung unang mahihigop niya. So, kung kunyari double brewed ang nilagay niyo dun sa cup, ang sasabihin ng customer, napakapait ng iced coffee. Kung sugar syrup naman yan, ang tamis naman ng iced coffee. Kasi hindi natin na-mix na maayos yung ginawa natin iced coffee. Gets? Kaya niyang gawin, kaya niyang i-explain. So, pag nagagawa niya yon, very good tayo doon. Ha? So, ano ka na lang, pasundot-sundot ka na lang ng mga questions na, o bakit mo ginagawa yan? Bakit mo hinahalo? Para saan nga yun? O anong next step? Chine-check mo na lang. Okay? Remember, it takes approximately 21 days to form habits. So, hindi ibig sabihin, very good siya ngayon, nagawa niya yung standard na explain niya, gets niya na kaagad. Sabi daw, based on studies, it takes approximately 21 days para tumatak talaga sa kanya na ito ang tamang way ng paggawa ng iced coffee, tamang pag-explain. So, ikaw, ang role mo as a trainer, gabayan pa rin siya dun sa steps or yun dun sa pagtuturuan na ginagawa. Okay? So, kung merong ginagawa yung participant, di ba, kanina sabi present, explain, demo mo, tapos tanong mo siya. Ngayon, tapos ka na sa part mo, siya naman, ganun din, demo, tapos explain niya sa'yo. So, syempre, dahil may pinapagawa ka dun sa participant mo, may mga magaganda siyang nagagawa or may mga correct task siyang ginagawa. So, dahil dyan, papasok yung pang-apat na P, which is yung praise. So, kapag mayroon pong very good na ginawa yung kasama nyo po, i-very good natin siya. Na? Normal kasi sa atin, hindi natin normal ginagawa yung kapag may very good, ipapatawag di ba? Sa atin, pag pinatawag, nagpa-flashback na agad yung mga maling ginawa natin. So, ano bang mga ginawa ko? So, dito, sinasabi natin, kung tama naman yung ginawa nung kasama natin, bakit hindi natin sila bigyan ng mga praise? Or ng papuri? Oh, very good ka dyan. Ano yung very good na ginawa? Sabi, when you are giving praise, be specific. Ano yung very good na ginawa niya? Very good ba na hindi niya pinitik yung box, yung hindi niya masara, ginamitan niya ng tong? Very good ba na tinapon niya agad yung pinagbruhan? Ano yung very good na ginawa? Kasi, bakit kailangan specific? The more na alam ng tao kung ano yung tama niyang ginawa, the more na uulit-ulitin niya yun. Kasi alam niyang very good siya dun. Okay? So, remember, always be specific when giving positive feedback. Praise, praise, and praise. Huwag natin ipagdamot po yung mga praise. Wala naman pong bayad yan. Yung simpleng thumbs up, good, very good, tapik sa likod. Ayan, yan ang mga forms of praises. Malaking bagay na po yan. Minsan kahit pagod na yung tao, pero yung thank you lang di ba? Malaking bagay na yon. So, bakit naman natin ipagdadamot yun sa kanila? Kung very good naman talaga, edig very good. So, when you see it, say it. Okay? Fourth P, praise. Remember, always be specific when giving positive feedback. And then the last P is progress. So, sa progress, allow breathing spell. Ano ibig sabihin nun? Naituro mo na lahat, na-explain mo na ipakita mo na-review mo na siya, nagawa niya na, tama naman yung mga sagot sa'yo. So, yung last P is allow breathing spell. Hayaan mo na siyang magtrabaho. Diba? Hayaan mo na siyang magtrabaho. Mahirap po kaya magtrabaho na merong nakatingin sa'yo, nakabantay sa'yo. So, hayaan mo na siya.
Pag naman merong tanong yan, pag may question siya, lalapit naman po sa'yo yan pag naguguluhan siya. Yun nga, kaya sa simula pa lang, kailangan na-establish natin sa kanya yung pagka-friendly, yung pagka-helpful nyo ba? Kaya nga, di ba, no simula, greet them as they arrive, be polite, helpful, and friendly. Para if ever they have questions, lalapit po sila sa inyo at tatanungin kayo. So, allow breathing spell. Mas maganda daw kung magkakaroon siya ng body. Sino yung body? Kapwa service crew niya din. Mga kasama nyo din po sa store. Ang sinasabi lang naman natin dito, at least meron kang ibang napagtatanungan regarding sa performance nung bago nating kasama. Kasi, baka minsan, pag ikaw ang kaharap, syempre, lahat ng tama gagawin. Kasi ikaw yung nagturo sa kanya. Pero baka kapag wala ka at sila-sila lang, baka iba yung ginagawa niya. Malay mo, minsan, mas mautos pa pala siya sa'yo kaysa dun sa, yung, di ba, yung sa kasama niya. Kala mo siya na yung manager or TL dun sa store. So, para lang ma-cross-check mo, kung wala namang ginagawang ganun, edi very good. At least, okay yung magiging kasama niyo sa store. So, allow breathing spell, have a body. Yan. So, kapag natapos na yung explanation nyo po, syempre, hindi naman basta-basta tapos na. Tanong nyo kung merong questions yung participant. O, naintindihan mo ba yung mga tinuro ko sa'yo? May naguguluhan ka ba? So, kung wala naman siyang tanong, hindi na gets naman niya yung mga tinuro mo, ikaw ang magtanong. Try mo siyang i-review. O, sige. Ano nga nilalagay ko dito sa flat box? Ilang donuts ang pwedeng ilagay dito? Ay, reviewin mo lang siya para at least ikaw as a trainer, ma-validate mo rin kung na-gets niya yung mga itinuro mo. So, if ever na wala ng question, so sabihin mo na, okay, so if ever wala ka ng question, may maisip ka, pwede mo naman akong lapitan. Kung wala na, okay na tayo. Doon na nagtatapos yung training natin. At least yung participant, alam niya na tapos na yung mismong training niya. So, yun yung 5 P's of training. Prepare, present, practice, praise, and progress. Questions regarding 5 P's of training. Meron po ba kayong questions? Nalilito po ba kayo? Nakikita nyo na ba ang liwanag sa demo lecture nyo? Okay tayo? Ano yung question na? Paano po sa guest recognition? Anong paano po? Ano yung question? Paano po sa guest recognition? Hindi ko gets yung tanong. Ano? Okay na tayo, guys? Ma'am, ako may question. Sige po, game. Doon po ma'am sa pag-present, di ba? Kasi ako po ay naka-assign sa packaging materials. Halimbawa ma'am, di ba, yung donut wrapper, pwede ko na po ba explain, halimbawa, pinakita ko ma'am, ito po ay donut wrapper, dito po nilalagay. Ganun, pwede ko na po ba dire-diretso explain or pangalanan ko po muna? Pwede na pong dire-diretso. Yung kunyari, Okay. di ba, yan na yung donut wrapper. O, ito ang donut wrapper natin, ha? So, ang nilalagay dito, classic donut. Pag classic, dito nilalagay yan. Pag premium, dito. For dine-in lang to. Mga ganun, Thank pwede you. na. Tapos, di ba, meron tayong dalawang tong. So, para sa yung dalawang tong, yun. Thank you ma'am. Yes. Ano to? Paano po, like, PESA 3? Same din po ba magtatanong? Opo, yung normal na nagtuturo ka lang. Wala ka lang gamit, pero tatanungin mo pa rin siya regarding doon sa topic na in-explain. Ganun din. Pwede mo siyang tanongin, o ikaw, tingin mo, bakit tayo, ba't natin kailangan mag-smile
sa mga customers natin. Yung ganun, literal na parang nagtuturuan lang kayo. Ma'am, Po, need pa po bang i-explain, ma'am, yung parts po ng Banomatic, ma'am? hindi na po. Assuming na alam na yun nung participant nyo, doon na kayo, diretso na kayo sa 9 steps para hindi na kayo humaba ng turo. 9 steps of coffee brewing na hanggang sa mai-serve kay customer yung coffee. Okay, ma'am. Thank you po. Ay po. Ipa-practice po yung 5 Ps kay trainer bukas. Yung 5 Ps of training natin, parang yun lang yung guide natin para gawin or buuin yung training. Pero yung bukas, parang yung training plan na diniscuss natin kanina, parang yun yung outline ng gagawin nyo po. So, kung gusto mo mag-pray sa simula, okay lang. Kung ayaw mo, okay lang din. Intro ka. Tapos, yung okay ka na, yung participant naman, intro siya. Tapos, diretso ka na dun sa topic mo. Explain mo na yung topic mo. Tapos, explain mo, pakita mo paano ginagawa. Question and answer. Tapos, siya naman. O, sige, ikaw, try mo naman. O, ikaw, try mo mag-greet. O, try mo mag-complimentary closing. Yun. Tapos, kung okay naman na tapos na, di, okay na tayo, tapos na. Kapag magde-demo po ba kami, merong gamit sa harap namin? Yes, nasa harap niyo po yung mga packaging. So, kung gusto mong ilatag sa table, latag mo. So, depende naman sa yan. Pero nandun yung mga packaging. Example na pwede sabihin sa expectation, sa intro. Yung kanina po, expectation ko po, sana makapasa po kayo sa training. Kung meron po kayong mga tanong regarding do sa ituturo ko, pwede nyo po akong lapitan para matulungan kita. Yun, yung mga ganun, yung parang nagpapaka-helpful ka doon sa mga participants mo. Kasi since bago silang service crew, syempre, hindi pa nila agad gets agad. So, para kung naguguluhan sila, may tanong sila, ikaw yung lalapitan nila as TL nila. Ayun. So, meron pa pong question? Malinaw na po ba ang lahat sa inyo na mangyayari bukas? Yes po. Okay. Papasa po ba kayo bukas? Yes po. Papasal. Yes, ma'am. Papasa. Wala lang, ma'am. Iwala lang po. Oh, yan. Oh, so, 3:00 pa lang naman. So, medyo maaga tayong natapos. I-reviewin nyo po yung mga notes nyo. Practicein nyo po yung kung paano nyo ituturo yung topic na na-assign sa inyo. Kung sino mga kasama nyo, kung may kapatid kayo, yung mga anak nyo, turuan nyo na sila. Coffee brewing, packaging, tsaka guest recognition para meron kang kunyaring participant. Yung mga sasabihin mo. Yung mga questions na pwede nyo i-anticipate na itatanong sa inyo, reviewin nyo na din po. Yan. Para bukas, ready po tayo. So, dalawa lang naman yung call time natin, isang 8 saka isang 1 o'clock. So, kung ikaw ang morning, ganun pa rin naman, either, exam muna tayo, tapos demo. Gaano katagal? Mabilis lang po yun. Kaya nga, sabay-sabay na po kayong pinapunta kasi para pagtapos na yung isa, at least nandyan na yung susunod, tuloy-tuloy tayo. Walang intayan. Kung meron po kayong malilate or emergencies, inform nyo po yung mga managers nyo, tapos sabihin nyo sa manager, inform ako. Para alam ko po kung anong nangyayari po sa inyo.